Diary. Yeah. Hiya! Ay, mali. Mali yung sound na napindot. But yes, you heard it right. It's a diary. Yeah, but not the diary that you're thinking of. Actually, diary and then yeah. So it's because it's my diary and yeah as yes. So ito nga ang first episode, or should I say or position it as first page ng aking very own. Oh my God, finally. At bakit ko to ginagawa? Paki mo ba? Oh my God, it's so incorrect na magmasungit agad sa first episode. Baka hindi na kayo makinig ulit. But of course, gusto ko lamang magpakilala. Everybody knows me as George Miko. And I have been producing some contents with my brand, Just George Miko. But right now, let me introduce myself as George, or just J-O-J. It's gonna be J for Juliet, O for Oscar, J for Juliet. Just those three words. Three words, Bobo. Three letters. And yes, narinig nyo na nga siya before with George and Jai. But of course, ang etymology nito ay, of course, I am George. At I just want to make it very short. Alam mo yung short na yung name mo, one syllable na lang. Gagawin mo pa ulit na mas maiksi pa, and it's just George. So, ano nga ba itong, bakit ko ba i-discuss ko ng podcast to? Pero wala. Since it's my primary episode or primary page, for now, naisipan kong gamitin itong comfort cards, kwentuhang mental health, na Tagalog-English. Ito ay not sponsored. Hindi ko alam kung pwede ko itong gawin. Pero of course, I bought this and kailangan ko siyang gamitin paminsan-minsan. Ito ay galing sa isang TikTok shop, ang comfort cards. So it's not sponsored, but you can check TikTok for this comfort cards. At nakalagay dito that it's for self-reflection, which is what I'm aiming to do right now. Heart-to-heart talks and group conversations. So nakalagay dito, gusto mo bang mag-start ng mas malalim, genuine, at thought-provoking na usapan, whether ikaw lang, with partner, tropa, or pamilya. So ito na nga daw, hindi ko nababasahin yung buong nasa likod ng box na to. So bubunot lang ako ng random cards dito at titingnan natin kung may isasagot ako. Why not, 'di ba? And even if it's not sponsored, I wanna thank, of course, Bakas Apparel Shop for bringing this to us. So tingnan natin. Let's all start kasi ano ba naman ang silbi ng ano to kung wala tayong sisimulan. Bubunot na ako ng ano ng specific card. Ang unang ay bakit wala akong background music, hindi 'to nakakatuwa. Parang hindi 'to correct. Char, si OA. Pero 'yun, ngayon ko lang naisipan maglagay, 'di ba it's very raw yung podcast ko kasi nga hindi ako marunong. Anyways, ayun na, I'm gonna start it with, ayan, 'di ba gusto mo yung pa-radyo effect, hindi mo kaya. Anyways, ang una kong nabunot ay, ano ang isang life lesson na natutunan mo this year na hindi mo inaasahan? Grabe ang thought-provoking talaga ng question. I think ang isang life lesson na natutunan ko this year na unexpected kong matututunan, easily letting go of people or of situation. So bakit ko nasabi yun? I think it's because nagkaroon ako ng realization. I wanna say it in this podcast na kasi it's gonna be me. It's unfiltered supposedly. Karoon ako ng realization na kapag ayaw talaga sa iyo ng tao, or kapag ayaw talaga sa iyo ng sitwasyon, ng posisyon, or kung ano mang bagay yan, may it be situational or may it be an actual person in your life, hindi mo na to mapipilit. Lalo na if they have already decided, there's nothing that you can do with it. Na-realize ko to kasi I have been dealing with anxious attachment na I always want, I mean, there is part of me na borderline obsession na when it comes to like knowing people. Na-realize ko sa sarili ko na lagi akong ganon, na lagi na lang gusto ko involved sila sa buhay ko, and parang napipilit ko na yung mga taong maging involved din ako sa buhay nila, to the point na nararamdaman ko somehow na parang toxic na rin ako. I mean, meron akong self-realization na ganun hanggang sa dumating yung panahon na people stop talking to me. Parang nag-i-English pa kasi.
tumitigil na yung taong kausapin ako. Nararamdaman ko na yung pagbabawas ng pakikitungo nila sa akin. People are like literally pausing. And ayun, sabi ko, hindi talaga para sa akin eh. And nagkaroon din ako ng backtrack sa damdamin ko na hindi ko mapipigilan yung mga bagay. Like for an example, you have this best friend of yours na bigla na lang nawala. Kinuha ni Lord. Let's say, nagkaroon tuloy ako ng comparison na ganun. Na if it's time, if it's time na hindi na talaga kayo para sa isa't isa, hindi na kayo dapat maging friends, hindi na kayo dapat dun sa posisyon, or hindi talaga kayo para dun sa bagay na yon. Just let go. Tanggapin mo na lang. And acceptance talaga is the key. And ang bigat, ang hirap. Nandun tayo na wag na nating pahokus-pokusin pa to, or wag na nating i-sugarcoat. Iiyak ka, masasaktan ka. And let yourself get hurt. Hayaan mong masaktan yung sarili mo kasi yung pag i-deprive mo pa yung sarili mo na masaktan, if i-deprive mo pa yung sarili mo na maramdaman yung mga bagay na dapat mong maramdaman, dun ka may hirapan. Dun na yung denying. Okay? Hindi mo pwedeng pagsamahin yung accepting and denying kasi nga opposite na bagay yan. Masyado yatang mahaba yung sagot ko sa unang tanong, but yun, sana nagkaroon ng sense. Kasi pupunta na tayo sa second card. So for our second card, ang nakalagay dito is, sino ang taong gusto mong hinga ng tawad at bakit hindi mo pa nagagawa? Oh my God, it's a challenging question. It's very specific, pero kaya hindi ko na siya magagawa kasi wala na yung tao. At never ko na siyang magagawa. I think I can just say it in a prayer. I can just say it na lang sa hangin. Wala na akong magagawa. Sabi nga sa song, wala na akong magagawa kung di ang bumulong sa hangin or ibulong sa hangin rather. Kasi gusto ko mag-sorry sa kanya kasi nagtatampo ako sa kanya. And I think it's unfair for me na magtampo sa taong wala na. Nabanggit ko siya kanina, it's Alvin. I wanna say sorry to this person kasi hindi naman ako sa nagalit. Ang aga ko naman sa second question pa lang, tas ganito na. Hindi naman ako sa nagalit, pero ewan ko ba na inis ako sa sitwasyon, nagtampo ko sa kanya kasi when he's dying, wala ako doon. So, when he's dying, hindi ko alam na nangyayari na yun sa kanya. Kaya nung time na nalaman ko na wala na siya, it crushed me so much kasi he's my closest friend. I just wanna say for the record, I'm so sorry sa mga current friends ko kasi he became a standard. Alam mo yung tipo ng tao na he can blend with everybody. He blended not just one, not just two, pero sa lahat ng circles ko kasi kami magkasama. Ultimong mga classmate ko, nakasundo siya. We are, fan pala ako, fanboy ako. So kasama ko rin siya at kasundo rin siya ng lahat ng fans club na nasamahan ko way back for Morissette. And I just want to say this, of course. He introduced me to Mariah Carey. And Mariah Carey is like the top of top artists of all time ko. Kasi Mariah, in another episode, I will discuss about it, or in another page, I'll discuss about how Mariah saved me from my life. Pero it's so, we are so close, you know, in a very, very paralleled way, as in magkasundo kami sa lahat, sa singing and everything. But going back sa question, ayoko namang agad umiyak with the first episode na ako lang mag-isa. Pero sabi nga, yun ang gusto kong hinga ng tawad is si Alvin. At saka kung bakit hindi ko pa nagagawa, it's because wala na akong chance gawin. I think perfect nga yung song, oh my God, perfect yung song na One Sweet Day wherein it said na, sorry, I never told you all I wanted to say. And now it's too late to hold you because you've flown away. So far away. So, ayun. Gusto ko hingi ng sorry yung pagtatampo ko at yung pagkagalit ko sa sitwasyon kasi parang hindi ako nabigyan ng chance
na talagang magpaalam sa'yo. And right now, I wanna say this out loud na nalulungkot din ako kasi parang hindi ako nagkaroon ng chance na actually mag-said goodbye sa'yo at kinakatampo ko kasi wala kang deserve mo eh. Deserve mo magkaroon ng funeral, deserve mo magkaroon ng eulogy. And sana, somewhere, uh, pagbigyan ako ng pamilya mo at pagbigyan ako ng mundo na bibigyan ako ng universe na magkaroon tayo sana na isang pagtitipon with the closest friends, with the family, where everybody can officially say their goodbyes. Goodbyes? Goodbyes, oo. Medyo tinone-down ko yung emotions ko. Actually, namatay yung laptop. Siguro, it's you who did that. Para hindi na ako maiyak sa podcast na to. And ayun lang. Yun. Nasagot ko na yung tanong. So, let's go with the third card. Actually, 5 cards lang yung gagawin ko for this specific premiere. Premiere? Sino ka dyan para mag-premiere? At sino nga ba ako para mag-podcast? But, diba, do anything. Kasi, ang sarap, alam mo the way, the one reason din kaya gusto ko mag-podcast. Kasi, napakadaldal kong tao na sometimes gusto kong balikan yung mga daldal ko. Yung mga, diba, hindi ko alam kung ako lang yung ganon na minsan nga nag-enjoy ako watching my own vlogs. By the way, I do have some vlogs posted sa YouTube ko. Just George Miko. Pero hindi ko para i-plug yun. Shameless plug yun dun sa part na yun. Pero ano, it's a memory. It's like an emboldened memory na nakakatuwa lang balik-balikan, 'di ba? As long as you have this, tsaka yung wit talagang self-proclaimed yung wit, nakakaloka. Yun bang takbo ng utak mo, it's not gonna be the same 10 or 20 years from now. And it's good to have this kind of outlet and this kind of recording para at least mababalikan mo. Ganon, oo. Tsaka kung may technology ka at may kakayahan ka, why not, 'di ba? So, ang pangatlong tarot card. Ba't naging tarot card? Mali. Sorry, it's wrong. So, yan. Ang pangatlo nating card, ang nabunot natin is, kapag may pinagdadaanan ka, sino ang unang naiisip mong kakampi mo? Oh. Bakit may kampihan? Bakit kailangan kumampi? Ang cute na nakalagay sa likod, halika dito, di natin sila bate. Ang cute sila. Kasi meron din siyang mga parang pa-quote sa likod, yung card na to. So this is really good purchase. To share lang din, bilang meron akong attention span issue. May short attention span ako, halata naman, di ba? Nung una ko tong ginamit tong card na to, umiyak ako kasi there's a certain question na nagpabukas sa akin at umiyak ako. So it's really effective. Pero yun sa mga taong ayaw ng drama, bakit ayaw mo ng drama? Hindi naman tayo araw-araw magdadrama. So, I think ang kakampi ko, alam mo, the Here Comes, alam mo musically inclined kong tao na naisip ko bigla yung song ni Maki na, ano ba to? Kahel yun, diba? Kahel yung minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Pero, napapaisip ako, ito pala yung isang bagay na hindi ako makarelate kasi ewan ko kung it's just my depressed side who's speaking or it's just my lonely side speaking na I don't feel na may kakampi ako. Pero yung unang naiisip na kakampi is sarili. Kasi nandun pa rin ako hindi naman sa inutusan pero it's an important thing. It's a must for you to love yourself. And hindi ko pa, alam ko yan sa sarili ko. I'm self-aware na hindi ko pa fully na na-attain yung ganong level of self-love. Pero meron na akong, you have to really have it. Meron na akong communication sa sarili ko. Meron na akong understanding sa sarili ko na kasi I'm now 30 and 30 ako and never experienced relationships. I mean, meron akong exes, pero yung to the point na I have to compare. Don't tell me to shut up and, don't say it na mag-shut up ako about this, na about comparison or whatnot. Totoo to nangyayari. So, I just wanna say na, ayun nga, naiinggit ako sa mga taong may mga karelasyon. Alam ko, hindi okay pakinggan yung naiinggit pero it's a reality. It's a reality thing na nakakainggit kasi pag pagod ka sa work, kapag pagod, or ito nga sabi nga dito sa card, kapag may pinagdadaanan ka,
pagod ka sa buhay, pagod ka sa pamilya, pagod ka na sa bills, pagod ka na sa mga utang and everything. Kayo kasi may choice kayo. Dapat nga actually that special someone should console you. Kaya hindi ko rin magets bakit yung iba, I understand na hindi nyo pinipiling mag-away, pero if may chance, 'di ba, dapat yung taong yun yung mas makakapagpagaan ng mundo mo. Kasi the world is so complicated. Your family, your friends, your work, outside, even yung paglabas lang at pagsakay sa kung saan man, pagsakay sa kotse or whatnot. Shish. Di ba dapat yung special someone na yung pahinga mo? So yun, yung tawag dito, kakampi ko lang talaga yung sarili ko. And ayoko nung mga sinasabi ng iba. Hindi ko ini-vibe sa sarili ko na I'm gonna stay single, mas masarap maging single, no. At hindi mo rin ako masisisi because I've never experienced it. And I think deserve ko naman and I'm freaking full of love. So, dumating na rin ako sa part na alam ko na ako yung panghihinayangan. Alam ko how much I'm worth as a person. Kaya nanghihinayang ako sa mga taong hindi sumusubok man lang na pasukin. Mali, hindi ka papasukin na 'di ba? Na magkaroon ng buhay with me. Pinaparinggan kita, oo, at 8 taon na kitang crush. Hoy, hindi magagaganyan sa first episode. I'm not even sure kung makikinig ka dito, pero kung makikinig ka, 'di ba ikaw ang very first shoutout ko dito? Hindi ko itutuloy yan. Pumunta na tayo sa pangatlo pa lang ako, tapos 16 minutes na to. Anyways, ito ang pangatlo natin na bunot. Kailan ka huling tumawa ng sobra-sobra na halos hindi ka na makahinga? At ano yung dahilan? Oh my God, there's so many funny moments kasi nga ako ang life of the party. Hindi, joke lang. Nakakaloka. Feeling ko iniisip ng pamilya ko na nakakarinig sa akin ngayon, baliw na ako. Kasi nga nagre-record lang ko dito sa kwarto mag-isa. So, ang daming funny moments, not because ako yung nagpapatawa, pero kasi ang saya rin ng mga taong sinasamahan ko. I just wanna shout out my office friends. You know who you are. Tsaka na yung kasi magiging guest naman kayo dito. And of course, yung mga friends ko outside work, friends ko sa choir, by the way, sa simbahan, mga friends ko from college, from elementary, from old work, and from being a fanboy / fangirl. Yun, mamaya ko na sabihin na non-binary ako sa ibang episode din yan. Grabe talagang attention span ng self. Pero yun, ang pinaka-remarkable na huling tawa ako was just, I think it was just last week or first, no, it's not last week. I think it's, kailan to, nag-showtime kami nito ni Richmond. Yes, Richmond. Oh my God, abangan nyo rin tong Richmond na yan. Igagas ko rin yan dito. Sobrang tawa ako at hindi ako makahinga as in. Kasi pauwi na kami noon. Tapos uwing-uwi na kami kasi siya may dance class pa siya ng gabi. Hapon to Tapos galing nga kami ng showtime. So around 3 or 4 p.m. na to. Tapos, sobrang tuwang-tuwa kami kasi mura nga yung pamasahe sa InDrive or mura nga yung pamasahe sa Grab versus InDrive. Tapos what happened is, nagkukwento nga kasi si Richmond din nung karanasan niya na sobrang antok na antok siya. Tapos, to the point na tinarayan na siya nung driver ng Move It. Tapos ako, habang nare-realize ko na, teka, parang hindi ko alam yung lugar na dinadaanan namin. And then, I checked dun sa mapa ni Kuya. Sabi ko, it doesn't look like Pasig to me. And tinig ko na kay Bookie ko, sabi ko, isa ko kwentuhan tayo about shitty things na nangyayari sa biyahe. And sobrang funny kasi sabi ko, I'm so sorry. Sasagutin ko na lang yung MRT mo or yung Move It mo or yung pamasahe mo. Hindi ko masabi siya agad. Sabi ko, sis, kasi pareho yung Security Bank A Mabini. Yung drop-off namin, Security Bank A Mabini, dapat na Pasig or Kapasigan. Ang nasa booking pala na nakakaloka is Caloocan siya. So imagine, patagig ako at papasig siya. Tapos Caloocan yung na freaking book. My goodness. It was so epic na sabi ko, this one goes for the books na dapat i-topic natin to at one time. Madadagdag lang to sa ating mga kwento sa friends natin. So that's it. That's for the third question. Nakalagay dito sa sa likod. Yung mga moments na hindi mo mapigilan ng tuwa, yun yung pinakamasarap balik-balikan. Sana laging may dahilan kung tumawa. Sana lagi kang may dahilan tumawa ng ganyan. Parang ako niyayakap nung card. Nakakatawa. So, second to the last card na ating bubunutin for today.
or for this page is, ala, ang gaganda ng nagbubunot ko. Or feeling ko magaganda naman lahat. Nakalagay dito, anong bagay sa buhay mo ngayon ang nagpapasalamat ka? So, basahin ko agad yun nasa likod para magkaroon ng idea kung paano sagutin. Nakalagay sa likod, minsan ang pasasalamat nasa maliliit na bagay. Bakit nagiging ganun yung boses ko? Charot. When you appreciate them, mas gumagaan ang araw mo. Oh, this is similar to you should count your blessings kasi that's what will make you grateful. So, ang akin lang, actually, it's not a small thing. Ang pinagpapasalamat ko ngayon is that I bought a specific ticket to a concert na pangarap ko lang noon. Actually, it's not just this concert. To be able to afford concerts for someone who's a music enthusiast and a concert lover and a live music lover, concert is really a thing. So, yun yung pinagpapasalamat ko siguro at this very moment in time na I can watch these concerts. And i-release ko agad to. Actually, today is August 2, 10:48 a.m. ko to nire-record. Feeling ko i-upload ko siya agad-agad within the day. Kasi nga gusto kong i-release to ng August. Kahit sabi nila ghost month or whatnot. Uy! Pero yun, salamat. And I just wanna say, next month, concert ni Janine Teñoso, her very first solo concert. I'm gonna be there. Actually, later, I'm gonna be on Janine Just Day. So, shout out sa Janine Just. And alam ko naman di makikinig si Janine, pero I love her music. Amats ko siya since 2 years ago. Amats ko na siya. So, I love her music. I love her writing. Yun yung nakakatawa when a singer also writes. Tsaka yung collaborations niya, ang ganda-ganda. So yun, I just think I'm blessed to be able to watch this ng live. And down to I think this is gonna be my last card for this very episode. Alam nyo kung naaaliw kayo, sana kasi alam mo libre lang talaga makinig to, libre lang to. Alam ko naman na oras ko yung gugugulin nyo, pero ano ba yung pakikinggan nyo habang nasa biyahe or whatnot, diba? Sana may mga mag-comment. Comment nyo yung mga gusto nyo i-topic. Or kung may mga tanong kayo, gusto ko rin yan magkaroon ng episode na may mga tanungan. Sana makita ko yan sa comment section ng kung saan ko mang i-upload ito. Kasi hindi ko pa siya afford ni-upload sa mga podcast streaming. So, alam nyo na, sa mga apps lang na na libre mag-upload, doon ko siya i-upload. Tapos ito na nga yung last card na nabunot ko. Parang puro forgiveness naman tong mga nabunot ko to. Nabunot kong last card kasi is pinatawad mo na ba ang sarili mo at paano? Oh my God. Pinatawad ko yung sarili ko. Oo, kasi 'di ba sabi ko nga kanina, marami akong self-realization and mga self-interventions na nagaganap. At nakalagay dito sa likod, ang hirap magpatawad sa sarili pero lagi kang may chance magbago at bumawi. Give yourself the same understanding you give to others. Hoy, ang bigat nito ha. So yun na nga, na-realize ko na bakit ba ako magiging harsh sa sarili ko. Naniniwala nga ako sa bagay na if you can control something, I understand. It's different for everybody. But I think yung sarili ko yung pinaka nakokontrol ko. Hindi ko nga di ba makokontrol yung ibang mga tao, ibang mga bagay. Pero yung mga bagay na makokontrol ko like myself, the way that I respond to things, the way that I perceive things, ang sarap ng magkaroon ng kalayaan na hindi tumambay sa isang kalumbayan, hindi tumambay sa isang problema. So I hope ma-impart din yun sa nakikinig ngayon na, hey, maging mabait ka sa sarili mo. Kasi sarili mo lang naman ang kasama mo at the end of the day. Oo, may katabi ka dyan. Oo na, ikaw na may katabi. Ikaw na may kayakap. Ikaw na may kahawak kang kamay. Pero habang hawak mo yung kamay na yan, yung thoughts mo, yun eh. 'Di ba? Ang kausap mo sarili mo. Kaya nga, hindi naman yung kasama mo. Yes, magko-converse kayo, pero para kung tulog na yung kasama mo, 'di ba? Basta gets mo ko, hindi ko na para i-expound. So, pinatawad ko yung sarili ko kasi kailangan ko mapatawad yung sarili ko for things that I did. Ang dai-dai kong ginawa. Like, financial and chuchu. Basta ang dami. Financial, love, about family, about friends, about decisions in life. Sobrang marami akong pagsisisi and kung hindi ko papatawarin yung sarili ko, how can I
If you can't forgive yourself, how can you forgive others? RuPaul yan. Yun na nga. Totoo naman. Actually, RuPaul actually makes sense. And gusto ko yun ma-impart din sa iba na first, forgive yourself. Self-reflect. And I think that's also one step towards to fully loving yourself is to forgiving yourself at tanggapin mo na hindi ka perfecto. Oh my God! Diarrhea is finishing and gusto ko mag-fast talk. Fast talk sa sarili, hindi mo kaya. Umuha ka lang ng tatlo na mabilis kong sasagutin as in within a minute. Ang nakuha ko rito is, sinong yung pahinga? Nasagot ko na kanina, wala. So kung mag-a-apply ka ng pahinga, please, 8 years na ako nag-aantay. Hindi ba babanggitin yun? At isa dito, anong klaseng music ang lagi mong pinapakinggan kapag stress ka? Oh, music can change your mood. Hanapin mong tune sa nagbibigay ng energy na papakalma sa'yo. Ito, Mariah Carey music. Bibigay ko na lang sa inyo yung song pakinggan nyo kasi this empowered me a lot. Can't Take That Away, Mariah's theme of course. And My Saving Grace, one of my most favorite. Outside by Mariah Carey. Actually, mahaba to. Ilagay nyo sa playlist. Fly Like a Bird by Mariah Carey. Alam nyo, discover nyo tong mga gospel music, mala gospel music ni Mariah kasi it's good. It's calming my soul. Pero hindi ko alam sa inyo kung ganun din. So, and lastly, I want to also include, oh God, nawala sa utak ko. Pero yun, I Can Take That Away, Fly Like a Bird, Outside. Ang sabi, klase ng music, but I'm gonna say song. Sabi ko mabilis lang eh. Pero yun na nga, Fly Like a Bird, My Saving Grace, Outside, Can't Take That Away, Through the Rain, at saka I Wish You Well from EMC Squared. And the last song, bakit ako nagmamadali? Sarili ko namang oras to. Is, paano mo hinaharap ang pakiramdam na parang wala kang na-achieve? Alam mo, I sing. It's my outlet. Alam mo yung parang wala akong na-achieve, I tend to compare myself. It's normal to compare yourself to other people because that's life. That's the reality of life. Hindi ako naniniwala sa kashishisya ng iba na may sarili-sarili. Though yes, partly I agree. Pero hindi ako, you agree doesn't mean na you believe with it na may sarili-sarili daw na sarili-sarili daw na ganyan, sarili-sariling oras or whatnot. But give time. Kasi kailangan mo maging totoo. Give time na mag-reflect ka sa sarili mo. Give time na mainggit ka. Kasi that's also one way of you to encourage yourself na kaya mo naman. Kaya mo. Mas kaya mo pang higitan ng mga bagay na iniisip mo. So that's it. Kailangan lang din magkaroon ka ng outlet. Pag wala ka na, magkaroon ka ng outlet. Kasi ako, if I'm pressured with life, I sing. I have a sound card, I have a mic, I sing. Kung di mo na ako nag-Facebook Live, I record songs. Music has empowered me so much, has healed me so much, and has been with me throughout. Since grade 1, since bata, kumakanta na ako. So I think, tsaka powerful talaga yung music. So that's it. Ang target ko kasi talaga, 30 minutes lang tong live na to. But thank you. If umabot ka dito sa kalahating oras na to, I hope I can also see you on my page 2 or second page ng Diary. Yeah. And again, this is George. No. It's George. Just J-O-J. And shameless plug, of course, you can follow my social media accounts. It's just George Miko. Lahat yan sa TikTok, sa Shopee, sa Shopee, and sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, of course sa YouTube, makikita mo rin ako, so I hope I can see a follow from you guys. I'll follow back. Tapos, if you want, nag-host din po ako. My email is yourhostgeorge, and George, by the way, is spelled as Juliet Oscar Romeo Golf Echo. It's Jorge. I know it's Jorge for some, but it's your host, George at iCloud.com. And see you sa next. Will I see you? Pag page ba, will I see you? I'm gonna figure it out. Bye-bye. Da